Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po ay napakatagal na po, ito pong petisyon ng Pamilya Duterte, lalong-lalo po sa pagpapalaya po kay dating Pangulong Duterte. Dahil nakita naman po natin ng buong mundo, buong sambayan ng Pilipino na kidnapping po ang ginawa nila sa dating Pangulo na wala pong due process ng ating batas, ng ating judicial. Ngayon po, pinasasagot na po, napakatagal po. Ngayon lang po, pinasasagot ng Korte Suprema ang palasyo po dito po sa kahilingan ng Pamilya Duterte. At ito pong tinatawag na petition po nila na right of habeas corpus, mga kabayan. Napakatagal po mga kabayan. Kaya nga po nasasabi po natin, di ba, yung sinasabi nga, justice denied, justice delayed. Kaya po yan, tumagal kasi dinideny. Kaya tumagal po ng tumagal. Hindi kaya, pakinggan po natin ang balita mga kabayan. At may makukuha pa kayang katarungan si dating Pangulong Duterte sa ating judicial, sa ating Korte Suprema, mga kabayan, na mukhang pinapayagan na po nila na tayo po ay masakop ng banyaga ang ating soberenya. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang balita. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Marcos administration na magsumite ng paliwanag hinggil sa writ of habeas corpus na hinihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay ng 30 araw ang Supreme Court upang isumite ng Marcos administration ang paliwanag at sagutin kung dapat bang talakayin ang kaso. Gayun din kung dapat bang makialam ang korte habang may proseso pa sa International Criminal Court o ICC. Matatandaang una nang hiniling ng pamahalaan na ibasura ng kataas-taasang hukuman ang nasabing petisyon na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Dinan nyo nga po, di ba ba? Mismong pamahalaan na nga po humihiling din sa Korte Suprema na ibasura po ang hinihiling ng Pamilya Duterte, mga kababayan. Yung pagpapalaya po sa dating Pangulong Duterte, yung petition nila ng habeas corpus ay yan po hinihiling din po ng pamahalaan na ibasura po. Nakita po natin. Kaya ang tanong, kaya ba ng Korte Suprema na magpatupad po ng hindi bend the law, hindi break the law? Kaya po kaya nila ipatupad sa administrasyon ngayon na meron pong Pangulo na may issue ng pulburon ayon po sa kanyang ating? Kaya bang banggain ng Korte Suprema ang presidente mismo ang sumang-ayon para kidnapin ang dating Pangulong Duterte para pumadala sa dahig ng walang proseso o due process ng batas? Kaya kayang salagin? Kaya kayang labanan ng Korte Suprema ang gobyerno ngayon? Kaya nga po yata nagtagal ng napakatagal na sagutin ng Korte Suprema yung mga petisyon ng Pamilya Duterte. Nakita nyo po, ilang buwan na. Ilang buwan na po ang dating Pangulong Duterte sa The Hague sa Netherlands. Mahigit 8 buwan na. Di po ba? Marso po siya nung dakpin at kidnapin ng pamahalaan umano. Hindi po ba? Pero ngayon lang po sila umaaksyon at pasasagutin lang. At yan naman po i-denied nila. Kaya nga po justice denied, justice delayed. Di po ba? I-denied lang po na yan. Itatanggi lang po ng pamahalaan yan. Di ba? At ipipilit po ng administrasyon ni Bonget na tama ang ginawa nila sa dating Pangulo. Di ba? Kaya nga po ang tanong natin mga kabayan, kaya bang itama ng Korte Suprema ang ginawa po, kitang-kita po ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo ang ginawa nila sa dating Pangulong? Kidnapping. Wala pong proseso ng batas. Nakita po yan mismo ng Pamilya Duterte, ng Vice President na isa pong abogado. Napakaraming nilabag na batas, lalong-lalo sa proseso, ang gobyernong bangag umano. Hindi po ba?
Kaya lang, tingnan po natin kung kayang itama ng Korte Suprema at kaya ng Korte Suprema na salagin ang lahat ng mali ng gobyerno ng bangag umano. Di po ba? Kaya nila labanan ang pamahalaan na may issue ng pulburon at korupsyon. Grabing pagnanakaw sa bayan ang issue nila. Di po ba? Kasi dito po sa nakikita natin mga kababayan, komento natin, mahihirapan po ang pamilya Duterte. Dahil kung talaga po na itatama po yan ng Korte Suprema, yung ginawa po, dahil ang bansa po natin ay nagkahati-hati na. Nagkahati-hati na at nagkahirap-hirap na ang ating bansa. At napakarami pong majority ng Pilipino ang hindi matanggap ang ginawa ng pamahalaan. Pero bakit ngayon lang umaksyon at aaksyon at pasasagutin ang pamahalaan? Hindi po ba? Hindi kaya nagkakaroon din umano ng sabwatan o suhulan gamit ang maleta na basura? Hindi kaya? At itong ginagawa ng Korte Suprema umano ay parang pakitang tao na lang kaya para masabi na meron din silang ginagawang aksyon sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Pero sa bandang huli, kakatigan pa rin nila ang gobyernong bangag umano. Dahil bahag din ang buntot nila kaya? Hindi kaya? Hindi kaya ang Korte Suprema ngayon ay bahag na ang buntot sa mga tao na lumalabag sa batas, lalong-lalo kung ikaw ay nasa kapangyarihan? May kinatatakutan na po ba ang Korte Suprema ngayon? At nasisindak na po ba ang Korte Suprema? Lalong-lalo kung ang lumalabag sa batas ay makapangyarihan at may bisyo pa ng pulburon umano? Hindi po ba? Makakamit ba ng pamilya Duterte ang katarungan? Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila na hindi nasunod ang ating saligang batas, ang ating judicial, ang proseso ng batas sa ating bansa. At mismo sa Senado, pinatotohanan sa Senado na talagang iligal ang pagdakip sa dating Pangulo. Dahil una-una, yung mismong Interpol walang hawak na dokumento na galing sa ICC, di po ba, na warrant of arrest. Sino lang po ang may hawak? Sa cellphone pa. Cellphone binabasa ng isang general. Di po ba? At hindi na po dinala kahit sa lower court ang dating Pangulo. Inistak lang. Airport, saan? Sa Villamor Air Base, diretso. Hindi na pinalabas. Hindi po ba? At mismo pati pamilya. Nasa proseso po ba ng batas yun, Korte Suprema? Yung mismong first family, ayaw mo man lang pakita o papasukin doon sa ama na wala pang kaso? Hindi pa siya convicted? Ayaw mo nang palapitin? Tama po ba yun, Korte Suprema? At ngayon lang po kayo sumagot. Ngayon lang kayo sumagot. Nakakapagtaka. Only in the Philippines. Kaya po nasasabi natin, takot po ba ang Korte Suprema sa gobyernong bangag umano? Natatakot po ba ang mga justices natin sa mga makapangyarihan nasa posisyon? Kaya bahag ang buntot umano nila. Lalong-lalo po ang didesisyonan ay mismo ang Malacanang. Sana naman po Korte Suprema, mga justices, ipakita nyo naman sa taong bayan na may mga piring, may piring ang hustisya. Sana naman po. Sana naman ipakita nyo sa mahigit 100 milyong Pilipino na wala po kayong pinapaboran. Kahit Malacanang, pag lumabag sa batas, ipatupad po ang batas. Hindi po ang batas ay katulad ng ginagawa ni Boying, bend the law, break the law.
Justice delete. Di po ba? Umano. Unbelievable. Sana, tingnan po natin mga tambay kung ano ang isasagot po ng Malacanang. At ano naman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Tingnan po natin kung ibabasura po ba itong petisyon ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ang kalayaan dahil nga po walang proseso ng batas, walang due process na natanggap ang isang dating Pangulo. Dito sa gobyernong bangag umano na tinatawag na bongit ng kanyang ate. Hindi po ba? Tingnan po natin kung ang Korte Suprema ba ay para lang po sa mga mabababa at mahihirap na tao, kaya sila nagbibigay ng hustisya. Pero pagdating sa mga makapangyarihan at mayayamang tao sa ating bansa, mga kababayan, mukhang ang timbangan ay may kiling. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pagka ang mayaman at makapangyarihan sa ating bansa, natatanggal ang piring yata nila at ang timbangan nila ay meron po yatang pinapaboran mas mabigat sa kabilang bahagi ng kanilang timbangan. Hindi kaya, mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang aabangan po natin at iintayin sa tagal po na inintay po ng mga Pilipino at sa tagal po na inintay ng pamilya Duterte, ngayon lang po pasasagutin ang Malacanang dito po sa petisyon ng pamilya Duterte. Mga kababayan, ibang klase. Ganyan po kabagal ang hustisya sa ating bansa. Kaya nga po yung kasabihan ng mga matatanda, aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ganyan po nangyayari sa ating hustisya. Mawawala na yung tao na humihingi ng hustisya. Pero yung hustisya, hindi pa rin na ibibigay. Ganyan po sila kabilis. Unbelievable. Only in the Philippines. Thank you po mga tambay. Sana gusto po na ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung dalangin po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po ang mga kademonyohan at kawalangyaan na ginagawa po nila sa ating bansa. At mapalitan na po sana ng matino na lingkod bayan. At ganoon din po ang dalangin po natin sa ating pong buong sambayanan, sa atin po at sa pamilya Duterte, na tayong lahat po ay maingatan at mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga tambay sa mga dasal po natin. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.